ating buhay na Diyos sa isa na namang umaga. At tayo ngayon ay nasa buwan na ng Pebrero. So talagang napakabilis ng panahon, ano? Parang kailan lang ay nagdiwang tayo ng Kapaskuhan, then bagong taon, at ngayon ay bagong taon na. So araw na ng mga puso. 10 days from now, we'll be celebrating Hearts Day. And this is just a reminder for the men. Hearts Day na, baka nakakalimutan nyo. Baka meron kayong dapat bilhin sa inyong mga asawa. And when we think of Hearts Day, I believe lahat tayo ang ating pag-iisip ay papunta doon sa diwa ng pag-ibig. And when we think of love, we must think of the greatest love the world has ever known. Walang iba kung hindi ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. God's love is deep, and God's love has nothing to do with you. Ang iba, mamahalin tayo, minamahal natin ang ibang tao sapagkat marahil physically maganda ang kanyang kaanyuan. Or pwede nating sabihin na mahal natin ang isang tao sapagkat parehas ang ating personality, nag-blend tayo. Sometimes we love a person because that person is funny, no? Yung tao na yan ay laging kasama mo, so you love that person. So it's easy for us to love that kind of person. And then, mahal tayo ng ating pamilya sapagkat sa isang banda, alam natin na sila yung ating makakasama hanggang sa tayo ay umuwi sa presensya ng ating Panginoong Diyos. But not God's love. God loves you simply because He wants to love you. Ulitin po ulit, pag pinag-usapan natin ang pag-ibig ng Diyos, mahal ka ng Diyos sapagkat gusto niya na mahalin ka. Period. Hindi isa kung ano pa mang katangian na meron ng bawat sa atin. He chose to love you, He decided to love you dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ito ang kasarian ng ating Panginoong Diyos na magmahal. Kung kaya naman likas sa Kanya ang magmahal. In 1 John chapter 4 verse 16, God is love. God is love, and His love is unconditional for those na Kanyang pinili o Kanyang mga anak. His love is constant and perfect. Hindi natin pwedeng impluwensyahan ang pag-ibig ng Panginoong Diyos. Anong ibig ko pong sabihin? Sometimes madali tayong mahalin ang ating kapwa kung meron tayong ginagawa na gusto nung tao na nagmamahal sa atin. At dahil sa ganitong pag-iisip, ito rin yung madalas na pumapasok sa ating isipan na mamahalin lamang tayo ng Panginoong Diyos kung meron tayong ginagawa na gusto ng Panginoon sa bawat sa atin. Pero ang katotohanan, minahal tayo ng Panginoong Diyos nung mga panahon na tayo ay makasalanan. Nung mga panahon na walang makita ang Panginoong Diyos sa buhay ng bawat sa atin kundi karumihan, no? Kapangitan sa buhay sapagkat tayo ay patay sa kasalanan. So, hindi natin maimpluwensyahan ang pag-ibig ng Panginoong Diyos. In Romans chapter 5 verse 8 it says, "But God demonstrated His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us." Can you imagine kung anong klaseng pag-ibig meron ang Diyos sa buhay ng bawat sa atin, na nung mga panahon na tayo mahina, nung mga panahon na tayo ay makasalanan, nung mga panahon na tayo kaaway ng Panginoong Diyos, tayo ay Kanyang minahal. This is the love of God. In spite of the fact that we are unlovable, still, He loves us. God's great love for believers in Christ is the basis for this unshakable assurance na meron po tayo ng katiyakan ng kaligtasan. Ulitin ko ulit, yung pag-ibig, yung dakilang pag-ibig ng Panginoong Diyos, ang siya nating sandigan, na meron tayong tiyak na kaligtasan. In fact, pag binasa natin yung verses 28 to 29 o 29 to 30, masasabi natin na wow, walang bagay na maaring masabi natin na maging dahilan upang pagdudahan ko ang pag-ibig ng Panginoong Diyos. Sapagkat sa talatang yan, sinabi ng Panginoon na sa lahat ng Kanyang tinawag ay Kanyang pinapaging banal, at lahat ng mga tenses na ginamit ay past tense bilang pagpapakita na it's already done. No? Your salvation is done deal sa harapan ng ating Panginoong Diyos.
Ang inaantay na lang lamang natin ay ang kaganapan ng ating kaligtasan. Pero hindi doon nakontento si Apostle Pablo. Itong talata na ating pag-aaralan ay patuloy na pinakita niya kung gaano kasigurado ang isang tao na nakay Kristo, ang isang tao na nampalataya kay Kristo, kung gaano kasarap ang buhay ng isang tao na nasa ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa kanyang pag-ibig sa bawat sa atin, lahat ay ginawa ng Panginoon para sa iyo at para sa akin. At sabi ko nga, dito sa chapter 8, here Apostle Paul details some of the reason for a believer's confidence in the Lord Jesus Christ. Hindi lamang masasabi na wala nang pwedeng humatol o mag-accuse about sa atin in verse 33, wala na rin pwedeng humusga sapagkat yung tao na namatay para sa atin, na dapat sanang humusga sa atin, siya pa yung nagbigay ng kanyang buhay sa bawat isa po sa atin. Kaya pagdating ng verse 35 to 39, nasabi ni Apostle Pablo, no one can separate us from the love of God in our Lord and Savior Jesus Christ. And here, in book of Romans chapter 8, actually sa buong aklat ng Roma, makikita natin yung wisdom na meron si Apostle Pablo. Labas na labas yung kanyang pagiging abogado, labas na labas yung kanyang pagiging magaling na tagapagturo. At ang isang magaling na tagapagturo, maraming kaparaanan, maraming methods na ginagamit sa pagtuturo. Pagdating ng verses 31 to 39, ang isa sa mga bagay na ginamit ni Paul ay yung question and answer. No? Meron ba kayong ganitong mga guro? Parang pag nagturo siya, puro tanong, and then ano ang sagot? Nung kami nasa seminary ni Rosel, nung mga time na nanililigawan niya pa ako, so meron kaming teacher doon na napakagaling, no? At age of 23, natapos niya yung kanyang masteral, I think doctorate yata yung natapos niya, no? Parang lahat kami pag nagturo siya, nakatunganga kami sapagkat walang katapusan na tanong. Tanong lang ng tanong. At gigibahin niya talaga yung mga basic beliefs na meron ka. So, ako po, magulang ako. Ang gagawin ko, pag alam ko hindi ko talaga kayang sagutin yung tanong niya, paglabasan namin ng klase, lalapitan ko siya. Saka ko siya tatanong, ano ba yung ibig niyo sabihin dun, sir? So, nakakalamang, no? So, here is Apostle Paul. He used question and answer method to emphasize the assurance or the assurances that we have in our Lord and Savior, Jesus Christ. And kung saan pwede nating sabihin na napakasarap na namnamin. Anong katiyakan meron ang isang tunay na mananampalataya sa ating Panginoong Diyos? Number one, the first assurance is that because God loves us, He protects us. Because God loves us, He protects us. Look at verse 31. If God is for us, ano sabi niya? Who can be against us? The meaning, actually, sa Griego po, merong tinatawag, ginamit yung salitang if, meron siyang tatlong pakahulugan. Assume to be false, no? Assume to be true, or assume to be false or true. Pero dito, sinasabi niya rito, this is the assume to be true. Kaya sa ibang usalin, kung mababasa niyo po sa ibang Biblia, ang ginamit na salita, hindi if God, no? Ang ginamit is, since God is for us, who can be against us? So, or because God is in us, or is for us, sino pa ang pwedeng lumaban sa bawat isa po sa atin? Since God is for us, hindi na mahalaga sino pa yung nagnanais na lumaban sa bawat sa atin. No matter, anong difference kung sino man yan, anumang makapangyarihang puwersa ang ayaw sa atin, kung ang Panginoong Diyos ay nasa atin o nasa atin ang Panginoong Diyos, walang weight, no? Sapagkat yung katiyakan natin ay kung sino yung nasa sa atin. At yan ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Diyos. Mga kaibigan, mga kapatid, with God on your side, there is nothing that anyone else can do to you. In Psalm 118, verse 6, at ginamit din ito sa Hebrews chapter 13, verses 5 and 6, sabi niya, the Lord is with me, I will not be afraid. What can man do to me? If God is for you, who can be against you? Naalala ko po nung ako ay bagong mananampalataya, likas akong takot sa dilim, no? Pero
Etong verse na ito, yung Hebrews chapter 13 verse 6, lagi kong kino-quote yan. No? Sinasabi ko lagi sa akin, sa sarili ko, He will never leave me, He will never forsake me, God is with me, what can man do to me? So, lagi ko siyang sinasabi. So, ito rin yung sinasabi ni Apostle Paul. Contextually, kung ang pinag-uusapan ay kaligtasan, sino ang pwedeng mag-alis o umagaw ng kaligtasan na meron tayo? I think narinig nyo na yung mga katuruan na, yes, nasa kamay tayo ng Diyos, pero paano kung ikaw yung umaalis? Nung sinabi ng Panginoong Diyos na God is for us, in a sense, parang sinasabi ng Panginoong Diyos na walang difference kung sino man yung nais na gumawa laban sa iyo. Kasi yung nasa sa atin ay walang iba kundi yung pinakamakapangyarihang Diyos. Here, Apostle Paul is not just suggesting that we have no opposition, pero ang sinasabi niya rito, no, meron man tayong mga kalaban sa buhay, the point na gustong bigyang diin ni Apostle Pablo is yung lahat ng mga tao na lumalaban sa atin ay walang saysay sapagkat nasa sa atin ang ating Panginoong Diyos. Kung mayroong mang higit na laban sa mga tunay na anak ng Diyos, walang iba kung hindi ang dyablo. Siya rin ang kumikilos sa buhay ng mga taong walang pagkakilala sa Diyos upang gumawa at guluhin ang paglakad ng mga mananampalataya. But look at 1 John chapter 4 verse 4. Isang napakagandang verse din po na i-memorize. No? Sabi niya, you are from God at little children and have overcome them because greater is He who is in you than he who is in the world. Greater is He who is in you than he who is in the world. Now, yung context niya po, parang sinasabi niya rito, nung sinulat ni Apostle Pablo yung Book of John, may mga antichrist na nagkalat. At may mga tao na pilit na sinisira yung katotohanan ng Panginoong Diyos. At isa doon, contextually, ang sinasabi niya, may mga tao na nagsasabi na si Kristo ay hindi tao nung siya ay nagkatawang tao o nung siya ay naparito. Pero sabi ni Apostle Pablo, paano malalaman ng isang antikristo kung sinasabi niya na si Kristo ay hindi tunay na tao? Pero itong mga tao na to ay under the influence ni Satan. Pero sinasabi ni Apostle John, huwag kayong matakot because the one who is in you is greater than the one who is in this world. And by principle, pwede nating sabihin na sa lahat ng aspeto ng buhay na meron tayo, pwede nating sabihin na wala akong dapat katakutan, sino man ang maging kaharap ko sapagkat nasa sa akin ang aking Panginoong Diyos. Same is true sa sinasabi ni Apostle Paul. Sabi niya, if God is for us, since God is for us, who can be against us? Who can be against us? Remember the story of Job? Sabi doon, Satan cannot do anything against Job without the permission of God. Why? Because Job, sabi nga, is lingkod ng Panginoong Diyos. And because of that truth, no, gusto man sigurong galawin ni Satan si Job, wala siyang magawa. Kaya nung time na nag-report yung mga angels, ang sabi ng Panginoong Diyos, have you considered my servant Job? Wala siyang katulad. He is blameless, he is pure, he fears God, no, he shuns evil. So, parang lahat ng katangian na maganda na kay Job na. Pero ano sabi ni Satan? Kaya lang naman ganyan yung anak mo, no? Kasi look at verse 10 to 12 ng Job chapter 1. Meron ba tayo dyan, mahal? Job chapter 1 verses 10 to 12. Sabi rito, have you not, ang nagsasalita po rito ay si Satan, no? Have you not made a hedge about him and his house and all that he has on every side? What is the implication? Parang sinasabi ni Job, no? Ay ni Satan, no? Alam mo, Lord, no? Kaya ganyan yung lingkod mo, kaya yan naglilingkod sa iyo, nagmamahal sa iyo, kaya yan umiiwas sa kasalanan, kasi iningatan mo siya. Nilagyan mo ng harang, nilagyan mo ng bakod. At yung protection na inilagay mo sa kanya, no? Subukan mo kayang tanggalin yan pag hindi ka sinumpa ni Job o ni Job. But my point this morning is this, no? Sabi doon, if God is for us, who can be against us? The implication is this, walang magagawa si Satan against you.
without the permission of God. Amen? Because the one who is in us is the creator of all things, the all-powerful God. And si Satan is nilikha lang ng Panginoong Diyos. So kung siya yung lumikha na lahat ng bagay at siya ay sumasa atin, nagmamahal sa atin, sino pa ang pwedeng lumaban sa atin? So that is the point of Apostle Paul. This is the assurance that we have. Because God is for us, who can be against us? And because God is in us, no? Sabi nga natin, protected tayo. Kanino man. Maging sa dyablo na walang ninais kundi sirain ang bawat isa po sa atin. Wala siyang magagawa nang walang pahintulot ang ating Panginoong Diyos. Naalala ko sa aming Friday discipleship, may nagtanong, sabi niya, parang pag tiningnan mo, pastor, parang may masigit na powerful si Satan kaysa sa atin. Totoo naman, no? Sapagkat siya ay pinakamataas na angel bago siya naging si Satan, si Lucifer. Pero ang maganda nito, walang bagay na pwedeng gawin si Satan ng labas o lagpas sa kakayahan na meron tayo. Now, ang pinag-usapan namin during that time is temptations. Sabi doon sa 1 Corinthians 10:13, no? There hath no temptation taken you, but such as is common to man. And sabi niya, God will not allow you to be tempted beyond what you can bear. And because He is just and faithful, He will make a way. Pag medyo alanganin ka na talaga, gagawa siya ng daan para makalagpas ka. What is my point? Parang kung ano man ang gawin ni Satan, laging papayagan siya ng Panginoon dahil alam ng Panginoong Diyos na kaya yan ng anak ko. Hindi yan lalagpas sa kakayahan na ibinigay ko sa aking anak. So, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, pwede nating sabihin, because God is for us, sino ba ang pwedeng lumaban sa kanyang mga anak? And the answer is, wala po. Because God loves you, He will protect you. Amen? Second assurance is that because God loves us, He provides for us. Look at verse 32. Anong sabi diyan? He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? What is the gift of God sa sangkatauhan? Sa bawat isa po sa atin. The greatest gift is no other than the Lord Jesus Christ. At sa sinasabi rito ng ating Panginoong ni Apostle Pablo, no? God provides the greatest gift, the Lord Jesus Christ. Meron pa bang hihigit pa na hindi kayang ibigay ngayon ng Panginoong Diyos kung ibinigay niya na yung pinaka dakilang regalo? So kung ibinigay ng Panginoong Diyos yung kanyang anak, anong bagay pa ang hindi kayang ibigay ng ating Panginoong Diyos? This argument is from the greater to the lesser. Since God did not hesitate to give His greatest gift, sigurado ako na hindi niya rin ipagkakait yung mga lesser gifts. Parang sabi kung ikaw ay binigyan ng iyong magulang ng isang Ferrari, no? Hindi kanya kayang bilhan ng isang laruang sasakyan lang. So binigay na yung pinaka-the best gift, ano pang bagay ang hindi ibibigay ng ating Panginoong Diyos? Beloved, let me ask you this morning, do you have a need today? Meron ba kayong pangangailangan ngayon? For sure, lahat tayo meron. But please, always remember this verse. God did not spare His own Son, but gave Him up for us all. How will He not also, along with Him, graciously give us all things? Kung meron kang pangangailangan ngayon at iniisip mo na napakalaki ng iyong pangangailangan, remember, binigay na ng Diyos yung pinaka-the best gift. At kung yan ay tunay mong pangangailangan, God will
provide for that needs. Look at this building. This will be sabi nga natin, isang napakagandang patotoo na ang Diyos ay tunay na nagpo-provide sa pangangailangan ng kanyang anak. Tingnan niyo po yung inyong mga anak ngayon na meron kung kayo yung may anak na ngayon ay nagtatrabaho na, o siguro nasa college niya na ngayon, balikan niyo yung pangangailangan before. Parang ang hirap na itawid, no? Pero magugulat ka, ngayon mga professional na yung mga anak mo. O siguro, doon sa mga nagsisimula pa lamang, tingnan nyo kung paano kumilos ang Panginoong Diyos, nag-provide ang Panginoon, doon sa mga kapatiran natin na masasabi natin, hindi naman kagandahan din yung kanilang hanap buhay. But because of these great truths, na kung saan binigay ng Panginoong Diyos yung greatest gift, we have this great assurance na ibibigay niya rin lahat ng ating pangangailangan. Beloved, bilang mga magulang, meron bang bagay na ipagkakait mo sa anak mo na alam mong kailangan niya, pero at may kakayaan ka namang ibigay? For sure, wala. Di ba? Ibibigay mong lahat. And God is our loving Father who will provide for all our needs. So God protects us, He provides, and at the same time, the third question and answer is this. The third assurance is that because God loves us, He purifies us. He purifies us. Look at verse 33 to 34. Sabi diyan, who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Who is the one who condemns? Jesus Christ is He who died. Yes, rather who was raised, who is at the right hand of God. Anong sinasabi ni Apostle Paul? Kung merong mang pwersa na nagnanais na tayo ay alisin sa presensya ng Panginoong Diyos o questionin yung katiyakan na meron tayo, sabi ni Apostle Pablo, walang sino man ang pwedeng gumawa nito sapagkat sa katotohanan, no? Yung hindi sabihin ko sana tao yung huhusga sa atin, siya rin yung namatay para sa atin. Parang ganito po, nasa korte ka, no? Yung lawyer at yung judge ay tatay mo, yung lawyer ay kapatid mo, no? Anong talo mo? Para bang yung tao na maghahatol sa iyo nagmamahal sa iyo ng lubusan. In fact, binigay niya yung buhay niya para sa iyo. This is the doctrine of justification, the gracious act of God by which He declares each one of us righteous only through faith in Jesus Christ. All of us are sinners. Pag tiningnan tayo ng Panginoong Diyos, lahat tayo guilty sa harapan ng Panginoong Diyos. Pero anong ginawa ng Panginoong Diyos? Ang ginawa ng Panginoong Diyos, imbis na tayo yung parusahan, binigay niya yung kanyang anak at kinuha niya yung mga kasalanan natin at kasama niyang ipinako dun sa krus ng Kalbaryo. Na ngayon, pag diningnan tayo ng ating Panginoong Diyos, ang nakikita niya na yung dugo ng ating Panginoong Kristo. Let me explain this medyo na konti. Pag sinabi nating justification, ang sinasabi ng Bible, God declared each one of us to be righteous, not guilty and righteous. It is a declaration, it is not an act or a process. Pag sinabi nating declaration, wala sa iyo, kundi doon sa nagsabi na ikaw ay banal. Pag tiningnan ng Panginoong Diyos yung bawat sa atin, obviously lahat tayo makasalanan. Wala tayong magagawa para iligtas yung sarili natin dahil tayo ay patay sa ating mga kasalanan. Ang tanging paraan para tayo maligtas, merong pwersa mula sa labas na magliligtas sa atin. At yun yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Namatay siya para sa iyo at para sa akin, yung kasalanan na meron ng bawat sa atin, kinuha ng Panginoon, kasama niyang ipinako doon sa krus. At ngayon, pagharap niya sa Panginoong Diyos nang siya'y muling mabuhay, Ama, binayaran ko na yung kasalanan ni Buboy. At dahil may nagbayad ng aking kasalanan, ang pagtingin sa akin ngayon ng Panginoong Diyos ay not guilty. Yung kasalanan na dapat kong bayaran, binayaran ng ating Panginoong Diyos. That is justification.
It is a declaration. Sinasabi niya lamang na yan ay wala ng kasalanan. At ito yung maganda. It is not only a declaration, by the way, it is a legal term o legal declaration na tinasabi. Meron kang pagkakautang, dapat mong bayaran. Pero sabi ng Panginoong Diyos, binayaran niya ng aking anak. Pero hindi lamang yan hindi lamang yan legal declaration, it is also an eternal declaration. Yung pagsabi ng Panginoong Diyos na tayo ay banal, yan ay forever. Hindi yan sinasabi na, gayon si Ate Pat ay banal, mas banal siya bukas. O mawawala yung kanyang kabanalan dahil sa kanyang mga ginawang kasalanan. No. Pag sinabi nating you are justified, no, yung justification na sinasabi ng Panginoon is forever. Kaya pag binalik natin doon sa verse 29 and 30, at 30 to 31, sabi niya, ang ginamit na term ni Apostle Pablo o tense ni Apostle Pablo is past tense. Those whom He called, He justified. Those whom He justified, He glorified. Now, pag tinignan mo yung sarili natin, obviously, hindi pa tayo glorify. Pero ginamit yung salitang past tense sapagkat sa Greek word, walang past tense. Meron sila aorist. Yung aorist, pagka future yan, ang ginagamit, at sigurado na mangyayari yung bagay na yan, ang ginagamit nila is future aorist. So as if na nangyari na siya. Kaya yung ginamit ni Apostle Paul ay those whom He justified, He glorified. So kaya bawat isa sa atin, kung tunay tayong nanampalataya kay Kristo, ang sinasabi ni Apostle Pablo, you are justified and you are glorified. Pero yung glorification natin, mangyayari lamang pag nandun na tayo sa kanyang kaharian. Naalala niyo po yung taong nakapako sa krus? He is a sinner, katulad ko, katulad nating lahat. Pero nung sinabi niya na, Panginoon, alalahanin mo ako sa iyong kaharian, anong sabi ng Panginoong Hesus? Ngayon din, isasama kita sa aking kaharian. Pero taka muna, Lord, wala pang ginagawang mabuti ang tao na yan. Kasi nga, yung justification is a declaration. It is not an act. Ang Diyos ang nagsasabi na ikaw ay matuwid. Ikaw ay wala ng kasalanan. So dahil sa pananampalataya ng taong nakapako sa krus, ang sabi ng Panginoong Diyos, no, ikaw ngayon ay wala ng kasalanan at isasama kita sa aking kaharian. So once justified, pwede nating sabihin na always justified. O yung sabi ng salita ng iba na once saved, always saved. Pero yan ay totoo sa mga tunay na nampalataya sa ating Panginoong Diyos. And it is all by grace of God. So each of us who put our trust in the Lord Jesus Christ, naniwala na sapat yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, ang sabi ng Panginoon, ikaw ay banal sa aking harapan. Dahil sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Tinanggal ng Panginoon ang lahat ng ating mga pagkakautang sa ating Panginoong Diyos. Hindi ko po masabi yung ibang mga verses, pero if you have questions tungkol po dito, then kagalakan ko na explain ko na gusto at pakita yung mga passages na nagsasabi patungkol sa bagay na ito. So, ang ibig lamang sabihin ng Apostle Pablo, no? Sino pa ang ahatol sa iyo? Yung ahatol ay siya ring namatay para sa iyo. At yung ahatol, siya rin ang nagdeklara na ikaw ay walang kasalanan. Pero ito po yung maganda. Sa justification, hindi niya lamang sinasabi na you are not guilty. Kasi parang ganito po siya. Kung alimbawang sa judge, no, nandun tayo sa courtroom, at sinabi ng judge na, oh buboy, you're not guilty, no? Wala kang kasalanan. Pero pagkalabas mo doon, anong pwedeng mangyari? Pwede ka ulit na makagawa ng kasalanan. At sa mga susunod na araw, pwede ka ulit makagawa ng kasalanan. Tama? At pag nilagay natin sa spiritual na aspeto ng buhay, ngayon ikaw ay pinatawad, pero kinabukasan nagkasala ka, o guilty ka na naman ulit. Tama ba? So kaya ang ginawa ng Panginoong Diyos, hindi niya lamang dineklara na ikaw ay walang kasalanan. Anong ginawa ng Panginoong Diyos? Sa English, yung ginagamit nilang salita, yung imputation. Sa propitiation, kinuha ni Kristo yung kasalanan natin. Kasama niyang pinako sa krus.
Sa imputation naman, yung katwiran ni Kristo, ibinigay niya sa bawat isa po sa atin. Kaya ngayon, pag tiningnan tayo ng Panginoong Diyos, hindi na yung pagiging makasalanan natin. Ang nakikita niya na ngayon, yung kabanalan ni Kristo, yung katwiran ni Kristo. Look at 2 Corinthians 5:21. Ano pong sabi doon? Mal, meron ka ba dyan? 2 Corinthians 5:21. He made him who had no sin, ito po, He made him who knew no sin to be sin on our behalf, so that we might become the righteousness of God in Him. Si Kristo na walang kasalanan, ano daw ang ginawa? He made Him who knew no sin to be sin on our behalf. Para saan? So that we might become the righteousness of God in Him. When the Lord Jesus Christ came into this world, He is sinless because He is God. Pero Siya ay naging makasalanan para sa iyo at para sa akin. Kinuha niya yung kasalanan na meron ka, at pero hindi doon natapos. Yung katwiran niya, ibinigay niya sa bawat isa po sa atin. Upang nang sa ganon, tayo ay maging matuwid sa Kanyang harapan. Sapagkat kung hindi gagawin yun ng Panginoong Diyos, no? Wala tayong kasalanan, pero hindi tayo matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, tingnan nyo yung katabi nyo. Hindi nyo ba nakikita yung halo sa Kanya? Nasaan? Nasa taas, nasa gilid. Pero that is the reality. Yan ang sinasabi ng Bible. Kung ikaw ay na kay Kristo, you are holy. You are righteous before God. Si Satan, si Satan ang ibig sabihin ay slanderers, no? Wala siyang ibang ginawa kundi ano man tawag dito? Akusahan ang mga lingkod ng Panginoong Diyos. In Revelation chapter 10 verse 12, araw at gabi si Satan, wala siyang ginawa kundi akasuhan, no? Ang mga mananampalataya. Parang ganito po yung context. Nabasa niyo siguro sa book of Ezekiel. Nandiyan si Ezekiel, inaakusahan siya ni Satan. Ito yung lingkod mo, no? May kasalanan namang ginawa. Parang ilagay natin ganito. Tingnan mo yung anak mo, nagpipreach na naman, pero kahapon anong ginawa niyan? Nung isang linggo, anong ginawang kasalanan niyan, no? So inaakusahan niya yung mga mananampalataya. Pero anong sabi ng Panginoong Diyos? Para silang nasa korte, ang sabi ng Panginoong Yesus, sinong sinasabi mong makasalanan? Wala. Ayun, si Buboy nagpipreach, no? Taka muna, wala akong makita. Sabi ng Panginoong Diyos, ang tanging nakikita ko, yung katwiran ni Kristo. Amen? Lahat ng tunay na nakay Kristo, ang nakikita na ng Panginoon ngayon, yung katwiran ni Kristo na ibinigay niya sa bawat sa atin. That is why, sabi ni Apostle Paul, who can be against us? If God is for us, na kung saan siya yung dapat na humatol, siya rin naman yung namatay para sa atin. At hindi lamang siya namatay, ibinigay niya pa yung katwiran niya sa bawat sa atin. So that is the assurance that we have in Christ. Kaya kahit anong mangyari ang isang taong tunay na kay Kristo, masasabi nating ligtas. At taka muna, bago po tayo ma-misinterpret. Hindi natin sinasabi na dahil ikaw ay ligtas na, pwede ka nang mamuhay sa kabanalan o sa kasalanan. In fact, merong passage sa 1 Corinthians chapter 5, verses 9 to 11. I think 1 Corinthians o 2 Corinthians yan. Sabi ni Apostle Pablo, huwag kayong makisama sa mga mapakiapid, sa mga gumagawa ng kasamaan. Anong sabi ni Apostle Pablo? Pagdating ng verse 10, hindi ko sinasabi ng mga hindi mananampalataya. Sabi niya, dahil kung tayo ay hindi makikisama sa hindi mananampalataya, aalis na tayo sa mundo na to. Ang lagi nating kasama, makasalanan. Dahil likas na makasalanan ang sangkatauhan. Then, ang sabi ni Apostle Pablo, sino yung sinasabi ko na wag niyong pakisamahan? Sabi niya, ang sinasabi kong wag niyong pakisamahan, yung mga nagsasabi na Kristiyano, pero namumuhay sa kasalanan. Look at this. Sabi niya, I did not
at all men with the immoral people of this world. Hindi yung nandito sa mundo. Or with the covetous and covetous and swindlers, or with idolaters. For then you would have to go out of the world. Sabi niya, hindi yun ang sinasabi ko. But actually, I wrote to you not to associate with any so-called brother or Christian if he is an immoral person, or covetous, or an idolater, or a reviler, or a drunkard, or a swindler, not even to eat with such a one. Ano ibig natin sabihin? Yung sinasabi nating justification, applicable dun sa tunay na nagsisi sa kasalanan at nanampalataya kay Kristo. Pero kung ikaw ay sinasabi mo na nananampalataya ako pero patuloy at patuloy ka namumuhay sa kasalanan, sabi ni Paul, huwag niyong pakisamahan yan. Kasi hindi yan totoo sa isang banda. Nakaya niyo po? So hindi license yung sinasabi nating justification para magpatuloy tayo sa kasalanan. In fact, in Romans chapter 6, from chapter 5, 20 to 21, sabi niya ganyan, habang nagkakasala tayo, nananagana naman yung biyaya ng Diyos. Kaya pagdating na Romans chapter 6 verse 1, sabi ni Apostle Pablo, shall we continue in sin that the grace of God may abound? Ano sabi ni Apostle Pablo? God forbid. Bakit? Patay ka na sa kasalanan. Dapat ngayon, mamuhay ka na sa katwiran. So anong challenge sa ating mga kapatid? Meron tayong kasiguruhan ng ating kaligtasan dahil si Kristo'y namatay at yung kasalanan natin, kinuha niya upang tayo'y papawalaing sala ng Panginoong Diyos. Pero hindi lamang yon, kundi binigyan niya rin tayo ng kanyang katwiran. Pero ngayong tayo ay binigyan ng kanyang katwiran, supposed to be mag-manifest ngayon sa life natin. Yung katwiran na ibinigay ng Panginoong Diyos. Amen? So hindi mo pwedeng sabihin na, tinanggap ko ng Panginoon, pwede ko nang gawin lahat ng gusto kong gawin. Kapatid, siguro dapat i-check natin. Yan sinasabi ni Apostle Pablo, tingnan natin kung tayo ay nasa tunay na pananampalataya. Sapagkat ang tunay na nasa pananampalataya, ang gusto niya, maluwalhati ang Diyos sa kanyang buhay. Amen po ba? Parang ayaw niyo yata, gusto niyo yata sa kasalanan talaga. So linawin natin, ang taong na kay Kristo, na pinapaging banal ng Diyos, ay dapat mamuhay din ng may kabanalan. We're not saying na hindi tayo magkakasala, but what we are saying is, hindi ka na mapakali sa kasalanan. Ayaw muna ng kasalanan, pero patuloy at patuloy tayo nagkakasala. But for those who truly repented and accepted the Lord Jesus Christ as their Lord and personal Savior, look at Jeremiah 31 verse 34. Sabi niya, for I will forgive their iniquity and their sin I will remember no more. Yung salitang I will remember no more, ang idea po niyan is, God will not allow your sin and my sin to affect the relationship that we have with God. Because in reality, walang bagay na hindi pwedeng kalimutan ng Panginoong Diyos. Alam niya lahat ng bagay. Pero dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin, hindi niya nahayaan pa na maka-apekto to sa atin. So, kung nandito ka ngayong umaga, at sinasabi mong ikaw ay mananampalataya, kapatid, kamusta ang iyong buhay? Nasaan ang iyong kasiyahan? Sa pagsunod sa kalooban ng Diyos o sa layaw ng sanlibutan? At kung ang ating kasiyahan ay nasa layaw ng sanlibutan, walang masama kung saliksikin natin ang sarili natin. Totoo bang tinanggap ko na ang Panginoon? At kung ikaw naman ay kasiyahan ay mamuhay para sa kalooban ng Panginoong Diyos, to God be the glory. Magpatuloy ka, kapatid. No? Then, the fourth assurance is that because God loves us, He prays for us. God protects us, He provides for us, and He purifies us. Now, dito sa verse 34, sa last part, ang sabi diyan, who is the one who condemns? Christ Jesus
is he who died, yes, rather who was raised, who is at the right hand of God, and is also interceding for us. Our sins deserve condemnation. But now, look at this. Christ commends us sa harapan ng ating Panginoong Diyos. In Hebrews chapter 10, verse 25, sabi doon, therefore, He is able to save completely those who come to God through Him. This is the work of the high priest. Pag tinignan niyo yung context ng Hebrews chapter 7, sinasabi niya na sumulat na the Lord Jesus Christ is greater than Aaron, the great high priest. Bakit? Lahat ng high priest ay kinakailangang mag-alay, maghandog every year. Dahil yung kanilang ginawa na paghandog ay hindi sapat, no? So, pero sabi niya, nung si Kristo ay nagkatawang tao at inoffer niya yung kanyang sarili, once and for all, naupo siya doon sa kanang kamay ng ating Ama. Symbolizing na tapos na, naupo na siya. No? Then, sabi nga niya nung sumulat, dahil ito ang ating Panginoon, no? Sapat yung kanyang ginawa, then, sabi niya, He is able to save completely those who come to God through Him. Because He always lives to intercede for them. Anong ginagawa ng Panginoon Kristo sa heaven? Isa sa mga ginagawa niya, to intercede for you and me. And because Christ lives forever, pag binaba natin sa verse 25 ng Hebrews chapter 7, sabi niya, He has a permanent priesthood. Yung mga priest noon sa Old Testament, siyempre, dahil tao mamamatay, tatanda, mamamatay. Pero sabi niya, meron tayong forever priesthood in heaven. Araw at gabi, nananalangin para sa iyo at para sa akin. Naalala niyo po sa Luke chapter 12, nung kay Peter, ito Luke 12:31. By the way, interesting po ito, no? Si Peter, kapag magagawa ng kasalanan, ang tawag ng Panginoon sa kanya, Simon. Pero pagka very strong siya spiritually, ang pangalan niya ay Peter. No? Kaya pinalitan yung pangalang Simon to Peter. No? So sabi niya, Simon, Simon, behold, Satan has demanded permission to sift you like wheat. Verse 32, but I have prayed for you. Sino mananalangin para kay Simon? The Lord Jesus Christ, that your faith may not fail, and you, when once you have turned again, strengthen your brothers. Now, we all know the story. Pagkatapos nito, ano nangyari kay Peter? Tinatwa niya ang ating Panginoong Diyos 3 beses. Pero nung siya ay muling bumalik sa pananampalataya, anong ginawa ni Peter? Siya yung nanguna sa mga apostles. Sabi nga nila, ang sarap isipin, no? Meron tayong Diyos na nananalangin para sa atin. May mga tao na nagsasabi na I will pray for you, pero nakakalimutan. Pero meron tayong Panginoon na kailanman hindi nakalimutan na ipanalangin ka sa Panginoong Diyos. At kung dumadaan ka ngayon sa hamon ng buhay, beloved, ang sarap isipin, merong anak ng Diyos na nananalangin para sa iyo. Kung meron ka mang pangangailangan ngayon, and I believe merong Diyos na nananalangin para sa iyo. Ito yung isang napakasarap na katiyakan na meron tayo. Merong persona na kailanman ay hindi nakalimot na tayo ay ipanalangin. Bago dumating yung tukso, yung hamon kay Pedro, inassure siya ng Panginoong Hesus, ipapanalangin kita upang hindi magwagi si Satan laban sa iyo. Sabi natin nung isang message natin, whether we like it or not, once you accepted the Lord Jesus Christ, ikaw ay nasa gera, nasa labanan. At itong labanan na meron tayo, hindi simple. Pero ang pinakamasarap nito, nasa labanan tayo, merong nandun sa langit na nanalangin para sa atin na tayo ay magtagumpay.
Beloved, meron tayong bagong laban ngayon. Ano yung laban natin? Binuksan ng Panginoon ang BSU. Biniksan ng Panginoon. Ngayon, dati meron tayong isang lesson lamang sa Marcelo na isang section. Pero ngayon, 3 na yung ino-offer nila sa atin. Sa BSU, ang ginawa ng Panginoon para sa atin ay yung Dean ng College of Education, yung kanyang mga klase ng Tuesday and Thursday, ino-offer niya para sa atin na tayo yung magturo. At merong basbas yan ng presidente. So kaya Tuesday and Thursday, nandun tayo magtuturo. Pero bukod doon, meron pa tayong schedule ng 1 to 5, every Tuesday and Thursday, doon naman sa e-library nila. And then pwede rin nating isaturate yung place na yan dahil ang daming estudyante na nagkalat. Pero bukod pa doon, inaantay pa natin yung sa high school ng BSU. I mean, this is a battle. Kasi kung meron mang ayaw na yung mga kabataan na yan, makarinig ng mabuting balita, di ba? Walang iba kundi si Satan. At hindi ito simple. At hindi rin madaling gawain. Kailangan natin na pagtulong-tulungan. Pero ang masarap nito, balikan natin yung ating pinag-aaralan, since God is for us, who can be against us? And the assurance that God is praying for us. But with that, may I challenge you also, be part of this ministry. Napakalaking gawain. And Lord willing, ay pagpalain ng Panginoon, I believe pagpapalain niya dahil yan ang kanyang kalooban, kailangan lamang natin ng manggagawa. So beloved, ulitin ko ulit, no? Maraming elemento, maraming puwersa ang nagnanais na tayo pabagsakin. Manghinawa tayo, pero ang masarap, ang katiyakan na meron tayong Panginoon na nanalangin doon sa langit para sa iyo at para sa akin. And lastly, because God loves us, He preserves us. Napakayaman na itong passage na ito from verses 35 to 39, pero hindi ko siya kayang elaborate ngayon ng gusto, mukhang lalagpas tayo ng gusto ng oras. Pero basahin po natin, napakaganda na itong passage na ito. Verse 35, sabi niya, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered a sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. For I have been convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Pagkatapos i-discuss ni Apostle Pablo, you are called, you are justified, you are glorified, and because God is for you, nothing, sabi nga, walang sino man ang pwedeng lumaban sa iyo. Binigay na ng Panginoong Diyos ang lahat, ano pang bagay ang hindi niya ibibigay? At sino pa ang hahatol sa iyo, sapagkat siya rin naman ang namatay para sa iyo. At higit sa lahat, siya ay patuloy na nalangin para sa iyo. And then, tsaka niya binomba yung bandang pinakauli. Pinakita niya na walang anumang pwedeng maghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. At ang ginamit na salita rito ni Apostle Pablo, the word separate, ang ibig sabihin niya po sa original is putulin. Amputate, no? Parang walang sino man ang pwedeng maghiwalay sa atin sa Panginoong Diyos. Na kung tayo ay na kay Kristo na, kahit na ano pang puwersa sa mundong ito, hindi tayo mapaghiwalay sa ating Panginoon. Remember John chapter 10, 27 to 29? Sabi niya, my sheep hear my voice and I know them, and they follow me. No? Sabi niya, no man is able to pluck them out of my hands. And then verse 29, sabi niya, my Father who is greater than all, walang sino man ang pwedeng mag-alis sa kamay ng aking Ama para sa kanila. Same is true din dito sa sinasabi ngayon ni Apostle Pablo. Anong pwedeng maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Isa-isayin natin na mabilis. Sabi niya ganyan, tribulation,
Meaning, to squeeze, to put under pressure. Pwede nating sabihin na outward affliction. Pwedeng katulad ng meron kang mabigat na karamdaman, o kaya naman meron kang financial crisis. So sabi niya, yung ba ang pwedeng maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Sabi niya, hindi. How about distress? Ito naman yung pressures o anxieties. Maaling ang feeling mo, hindi ka mahal, ang pakiramdam mo ay wala kang kakayahan sa anong pamang bagay, nandun yung stress, nandun yung pressure. Pero sabi ng Panginoong Diyos, hindi yan makapaghiwalay sa pag-ibig ni Kristo. How about persecution? Ito naman yung evil influence para tayo ay sa isang banda pahirapan at piliting lumayo sa ating Panginoong Diyos. Praise God, dito sa Malolos, walang ganito, no? Walang persecution sa atin. Pero sabi ni Apostle Pablo, just in case na meron, sabi niya, hindi yan mapag-iwalay sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo. How about famine or nakedness? Kakulangan, kagutuman. Sabi niya, peril and sword. Sabi niya, lahat ng yan ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoong Diyos. Parang kung titingnan po natin dito, sinasabi ni Apostle Pablo, ang buhay pananampalataya, hindi yan isang imagination na parang smooth. Once na ikaw ay nakay Kristo, maraming challenges. Pero ang maganda, no? Sabi ng Panginoong Diyos, anumang challenges, anumang hirap sa mundong ito, hindi makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Psalm 55 verse 22. Anong sabi ni King David? Sabi niya, hindi niya hayaan na bumagsak ang isang tao o ang taong matuwid. Sabi niya, siya ay kanyang tutulungan. Sasamahan tayo ng ating Panginoong Diyos. So, anumang trouble, anumang persecutions, anumang kahirapan ang matake sa ating buhay, ang sinasabi lamang ni Apostle Pablo, hindi ito sapat upang hiwalay tayo sa pag-ibig ng Panginoong Diyos. If the condition mentioned here in verses 35 to 36 cannot separate Christ's love from us, then pwede nating sabihin na walang circumstances sa mundong ito na pwedeng maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Now, pagdating to sa bandang dulo, verse 38 to 39, mas matindi yung sinasabi niya. Sabi ni Apostle Paul, I am convinced. I have been convinced. Sa original, ang ginamit, yung pagkakasulat, ito po ay nasa perfect passive participle. Sinasabi niya lamang na, I have come through a process of persuasion to a settled conclusion. As I look at it, no, parang sinasabi niya na, wala talaga. So my conclusion is this, no one can separate me from the love of God in Christ Jesus. Neither death nor life. Usually, ang tanong natin, paano pag nagpakamatay? Sa heaven pa rin ba siya pupunta? Sabi niya, neither death nor life. Ang kamatayan na hindi makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sapagkat siya ay pintuan lamang ng tunay na diwa ng buhay. Once na mamatay ang isang tao, papasok tayo sa tunay na diwa ng buhay. Sabi niya, no angels, no principalities, even Satan. Sabi niya, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. At ito yung pinakamaganda, nor any creature shall be able to separate us from the love of God. Ibig sabihin, kahit na ikaw, hindi mo kayang humiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Di ba? Kahit na ang layo-layo mo na sa Panginoon, all of a sudden, marirealize mo, ano bang ginagawa ko sa buhay ko? Then balik. And that is the assurance that we have in Christ. Ulitin ko ulit, when we talk about God's love, He loves you because He wants and He loves to love you. Walang ibang dahilan. God loves you, period. At dahil mahal ka ng Panginoong Diyos, puprotektahan ka niya. Dahil mahal ka ng Panginoong Diyos, He will provide for all your needs. Dahil mahal ka ng Panginoong Diyos, pinapaging banal ka ng Panginoong Diyos.
Dahil mahal ka ng Panginoong Diyos, patuloy at patuloy siyang nananalangin para sa iyo. Dahil alam niya na ang buhay na meron tayo sa mundong ito, hindi biro. At dahil mahal ka ng Panginoong Diyos, masasabi natin na pinireserve niya tayo hanggang sa tayo'y makauwi sa kanyang presensya at makasama natin siya magpakailanman sa kanyang kaharian. Kapatid, hindi ko alam kung natanggap mo na ang pag-ibig na ito ni Kristo. But just in case na hindi mo pa natatanggap ang napakalawak, napakadakilang pag-ibig na ito, pwede mong kausapin ang ating mga leaders. Mamaya makikita nyo sila rito sa harapan. Pwede nyo kaming kausapin, Pastor Rodney, Pastor Gege, ang ating mga leaders para ibahagi ang tunay na diwa ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. I hope and pray na mapasayo din ang pagliligtas ng Panginoong Diyos. At kung nasa iyo na ang dakilang pag-ibig ng Diyos, ano naman ang pwede nating ibalik sa Panginoon? Sabi natin kanina, it's unconditional. Hindi ka mamahalin ng Panginoong Diyos dahil meron kang ginagawa. Hindi natin pwedeng i-persuade ng Panginoon na, Lord, mahalin mo ako dahil ito ginagawa ko sa iyo. Pero gagawa ako dahil minahal ako ng Panginoong Diyos, gagawa ako bilang pagmamahal ko rin sa Panginoong Diyos. Bilang pasasalamat sa ginawa ng Panginoong Diyos sa aking buhay. May the Lord help each one of us to continue to grow in the grace and in the knowledge and in the love of God sa buhay ng bawat isa po sa atin. Tayong lahat ay manalangin. Aming Ama, muli maraming salamat po sa inyong buhay na salita. Salamat po, Ama, sa inyong napakadakilang pag-ibig sa amin. Tama nga po, Lord, yung sinabi ni Apostle Pablo, ang kanyang panalangin para sa mga pinapaging banal mo, na maintindihan namin ang lalim, ang lawak, ang taas ng iyong pag-ibig sa amin. At Lord, ang panalangin ko po, itong pag-ibig na aming naranasan sa inyo, ito naman yung aming ibahagi din sa mga taong nakapaligid sa amin. Tulungan mo kami na makita sa aming buhay ang lawak, lalim, taas ng pagmamahal mo sa bawat sa amin, sa pamamagitan ng pagmamahal din namin sa aming kapwa. Una na sa mga pinapaging banal. Lord, pagpalain mo po ang iyong mga anak, pagpalain mo po ang bawat gawain na meron kami sa panatalam namin, Ama, na kailanman hindi mo kami pababayaan dahil ikaw ang tunay na nagmamahal sa amin. Salamat muli, Ama, sa pangalan ni Jesus na ang panalangin. Amen.